So yun po for today's video pag-usapan natin kung totoo bang matagtag yung Fortuner. Matagtag nga ba yung Fortuner versus dito sa Montero? Well, marami kasi talaga nagsasabi, and then karamihan talaga, isa yun sa rason kung bakit ayaw nila bumili ng Fortuner. Although marami pa rin naman talagang buyer ang Fortuner, di natin matatanggi. Yan pa rin talaga ang best-selling na SUV sa buong Pilipinas. 'Di ba? Pero yung iba kasi, yan ang isa nilang iniiwasan sa Fortuner. Stereotype na matagtag nga daw yung Fortuner, 'di ba? Matagtag nga ba? Tsaka bakit nga ba matagtag yung Fortuner? Para sa akin sariling take ko to, sariling idea ko to kung bakit. Well, para sa akin, dapat talaga kasi matagtag yung mga truck na sasakyan. Well, itong SUV is truck-based siya. So, lahat ng SUV, hindi naman lahat, pero ang mga SUV talaga, truck-based. Itong Montero, Terra, Everest, Fortuner, tsaka MUX. Truck-based yung mga yan. So, PPV, Pickup Platform Vehicle, yung chassis niya, Tapos, ginawa kasi talaga tong mga to pang-akyatan ng mga bundok-bundok tsaka dun sa mga sobrang lulubak na lugar. Ngayon, ano nga bang rason kung bakit ginawa ni Toyota na matagtag yung Fortuner? Pag tinignan mo yung Toyota Vios, okay naman, 'di ba? Yung Toyota Vios, yung iba nilang sasakyan, komportable naman kung tutuusin talaga. Toyota Race, Corolla Cross, 'di ba? Pero bakit yung Fortuner matagtag? Ang isang rason dyan kasi talaga is kailangan talaga dapat is stable yung sasakyan kapag dumadaan sa mga malulubak na lugar, lalo yung mga putik-putik, 'di ba? Possible kasing matrap yung gulong natin, and isipin ninyo kung hindi bumabaon dun sa mismong putik yung pinakagulong natin dahil malambot yung suspension, 'di ba? Nagba-bounce lang siya. Isipin ninyo kung gano'n yung sistema, mahihirapan umabante or makalusot sa mga talagang mapuputik or malulubak na lugar. Yung mga baon-baon, alam nyo naman yun, di ba? Yung mga terrain. So, ganon yung market kasi ni Fortuner. Ngayon, si Montero, mauga talaga si Montero. Ang sistema kasi, ang pagkakaintindi ko dito sa Pilipinas, ginagawa nating hierarchy ang pagbili ng mga sasakyan. So, pag naka-SUV ka, kaya nga maraming road rage na involve ang SUV, mayayabang talaga tayong mga naka-SUV, Dadamay ko na yung sarili ko. Yun kasi yung isang pananaw ko dyan. Ngayon, ang sistema, ginagamit natin pang city driving yung supposedly sasakyan na ginawa para talaga sa mga terrain or para sa mga bundok-bundok, para sa mga putik-putik na lugar, 'di ba? Pang ganun kasi naman talaga yung SUV, kung ako lang tatanungin. Well, hindi lahat. Kaya nga sport utility vehicle yung ibig sabihin ng SUV, 'di ba? So 'yun, ang Fortuner sobrang kunat niyan kapag dinala mo sa mga ganung lugar, gawa ng matigas yung suspension niya. Sa mga expert natin diyan, alam nila yan na tinitigasan talaga yung suspension kapag kailangan mong dumaan sa mga ganong klaseng terrain or ganong klaseng lugar. Lalo na kung nasa probinsya ka or talagang ganon yung sistema ng lugar ninyo, or sabihin na nating hilig mo na magpunta sa mga ganong klaseng lugar, 'di ba? Perfect na perfect ngayon doon si Fortuner. Ngayon, yung ibang sasakyan naman, meron sila nung tinatawag na mga settings, katulad ng mga differential lock, yung pagka bumili ka ng 4x4 meron dito, di ba? Para mag-stiff yung gulong or sumabay yung ikot ng gulong, 4x4, mga ganyan, di ba? Nasa settings na lang yun nung kung ano yung available dun sa mga ganong klaseng sasakyan. Well, pero si Fortuner talaga, yung pinaka-base model niya, makuunat talaga yan pagdating sa mga terrain na ganun, sa mga lubog-lubog na lugar, 'di ba? Kaya sa mga nagsasabing matagtag yung Fortuner, may rason. Kasi kayang-kaya naman ni Toyota yan palambutin 'di ba? Kaso nga lang, ginawa talaga niyang matagtag, ginawa talaga niyang matigas yung suspension para hindi siya hirap sa mga ganong klaseng lugar.
Well, ang sistema lang talaga nun, ang kapalit, pag dinala mo siya sa city driving, hindi talaga siya ganun ka-comfortable. Kahit sabihin pa ng mga ibang naka-Fortuner dyan, na guni-guni lang daw yon, yung ganong klaseng tagtag, hindi naman daw totoo. Well, totoo talaga, matagtag talaga. Kahit yung mga, may mga nagko-comment sa akin na meron silang Fortuner tsaka Montero, talagang matagtag daw talaga si Fortuner. 'Di ba? Pero pagdating naman daw sa speed, pagdating naman daw sa torque, hindi ka naman daw bibitinin. Well, ganun talaga kasi nga kailangan 'yon kapag ka mabagal yung takbo mo, 'di ba? Lubak-lubak yung lugar, kailangan malakas talaga yung torque mo, 'di ba? Doon naman panalo si Fortuner versus sa Montero natin. Naka-Montero na ako niyan tapos Fortuner naman yung pinagtatanggol ko para doon sa mga nagalit sa video ko about doon sa comparison ng Fortuner tsaka Montero. Baka naman hindi na kayo magalit sa akin ngayon sa mga naka-Fortuner dyan. And sana naman yung mga naka-Montero is wag din magagalit sa akin. Wala din naman problema dalhin yung Montero sa mga terrain na yan, sa mga malulubak na lugar, mapuputik na lugar. Kung gusto nyo talaga kahit mag-sand dunes, pwede to eh. May nakita ako sa US, tinang sand dunes niya tong Montero wala naman naging problema, 'di ba? So ngayon, wala namang problema yan kung gusto nating dalhin sa mga ganung lugar. Ang sinasabi ko lang naman is mas capable yung Fortuner pagdating sa mga ganong klaseng lugar. And alam ko, ang nabasa ko is yung Fortuner na GRS, mas maganda pa daw talaga yung suspension, mas stiff daw talaga. So yung mga ganun daw parang laruan daw talaga kasi. So yun lang. It just so happen na ang mga SUV talaga is hindi sila 100% built for city driving. Kaso kailangan nating maging mayabang, aminin na lang din natin, kailangan natin ng hierarchy, kailangan natin ng angas sa kalsada, bumibili tayo ng SUV and pinang-city driving natin. For the sake na pag dumating yung time na kailangan nating mag-terrain, kailangan natin kailangan natin pumunta sa mga malulubak na lugar, mamundok man yan, or iakyat to kung saan-saan, ready yung sasakyan natin. Ganun talaga, hatiin mo lang yan sa gitna kung saan mo gagamitin at saan ka comfortable. Kasi hindi din naman pwede yung mga bumili talaga ng 4x4, yung mga bumili talaga ng SUV for terrain, for sport talaga, hindi naman pwedeng hindi nila gagamitin sa city, di ba? So, hati lang din talaga yan. So, yung mga katulad ko, at possible katulad mo na bumili ng SUV tapos ipang city driving, wala naman din problema. Yun ang kaya ng budget natin, yun ang gusto natin, di ba? So, might as well kumuha tayo ng magpapasaya sa atin. So, yun. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Yun talaga yung rason kung bakit matigas yung suspension ni Fortuner. Hindi niya yun pagkukulang, sinadya yun ni Toyota, at hindi lang basta sinadya, may rason kung bakit matigas yung suspension ng Toyota Fortuner. So yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sa mga naka-Fortuner dyan at may planong bumili ng Fortuner or Montero or kahit anong SUV, pa-like naman, follow, subscribe, at pakishare na rin sa mga tropa ninyong may planong bumili ng SUV in the near future or kahit hindi SUV, mapaliwanag lang natin sa kanila na may rason kung ba't matagtag si Fortuner. Hanggang dito na lang! Let's go! Peace!